Pinagpala at masayang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Naririto naman po tayo upang awitan at papurihan ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay umawit na may galak, may saya at may tuwa sapagkat sabi po sa awit 100, talata 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tara na at atin siyang papurihan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya sa piling mo. Buhay ka na, purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po nating awitan at sambahin ang ating Diyos na buhay. Tunay ngang siya'y tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Panginoon, sa langit at lupa, sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon, wala nang ibang, wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa, sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Minsan ba? Wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon.
sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Yes, pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Dapat kang dakila, dapat kang dakila. Ikilang-kilang Diyos, kibutin mo, Panginoon. Pag-ibig mo, Diyos, ito'y laging sariwa. Hallelujah, puri ka. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Hesukristo ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan at mayaman mong biyaya. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus,
Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kapatid, kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. At kung nais mo ang maraming pagpapala, damihan mo rin ang iyong pagtatanim. Magbigay ng bukal sa iyong puso, higit pa ang kayang ibigay ng Diyos sa mga taong taos-puso ang pagbibigay, kaya kanyang pasaganahin at ibigay ang higit pa sa pangangailangan mo. Kaya huwag kang matakot ipagkatiwala sa Kanya. Ang lahat mong kayamanan, kaya niya itong doblehin o triplehin. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga accounts na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Saan man po kayo nandoon, kapag kayo po ay nakikiisa sa ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Panginoon at sa mga programa sa ating online celebration, sabay-sabay tayong palalaguin ng ating Panginoon. Hayaan niyo po kayo po'y mapagpala ng ating online celebration. We have one Spirit, we have one God, and let us grow together sa paglilingkod natin kay Lord. My topic today is growing people for Jesus. This is my topic today. Babasahin ko po mamaya sa aklat ng Efeso 4:11 hanggang 16 ang talata. Nung nakaraang linggo, aking ibinahagi ang 3 baitang na ating pagdadaanan sa ating espiritual na paglago. Inilarawan ito sa 3 grupo ng mga tao. Yun po ay makikita po natin sa aklat ng unang Juan, Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 14. The 3 stages of spiritual growth. Nakalagay doon, I write to you little children, I write to you young men, and I write to you fathers. Meron pong 3 baitang o 3 stages ng ating paglago. Binanggit po doon sa mga salita ng ating Panginoon. Una, yung tinatawag ng mga little children. Pangalawa ay ang young men. At ang pangatlo ay ang mga fathers. We all started in the kingdom of God as little children. We know what a little children is. Kristiyanong naturingan pero masyado pa din karnal, gawa pa din ang gawa ng kasalanan, compromise pa din ang compromise. Dahil sabi ng Bible, kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Baby Christian, ika nga, matampuhin, maramdamin, compromiser, sumpungin, balat sibuyas, masyadong sensitive. Minsan nagdadabog, mareklamo at ayaw sumunod. Ugaling bata nga, hindi consistent, pabago-bago ang isip, pabago-bago ang mood, magkukumit, mamaya-maya hindi na magkukumit, maungod, madiri, makumit, madiri. On and off ang commitment. Ngayon makikita mo sa church, sa susunod, baka hindi na naman, hindi nga consistent, walang commitment.
Apostle Paul said, when I was a child, I spake like a child, I thought like a child, and I behaved like a child. But when I became a man, I put away childish things. So merong next stage ng ating paglago na dapat abutin natin. The next stage is the stage of adolescence, the stage of manhood. Nasa young men ka na. Yung bang nagmamature ka, nakamangno ka na sa buhay mo na dapat magbago na, dapat mag-ungod na, dapat magseryoso na. Dapat punduho na ang kakokompromise, maaram ka na magsayuma sa mga nag-aagda sa imo, inpipili mo na ang mga bagay na ikakaugma sa mahal na Diyos. You now learn to avoid wrong people and wrong places. Aware ka naman sa behavior mo. Marunong ka nang sumunod sa Word of God. Alam mo na ang mabuti at masama. Alam mo na ang ipapriority mo sa iyong buhay. Marunong ka nang mag-commit at magmalasakit sa church. You are becoming a son in the house of God. At dapat abutin natin yung pagmamature. Na tayo ay nagbabago, nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon na ng patutuo, na lumalago ka na. May transformation na ang buhay. At pangatlong stage is the stage of fathers, na dapat ito'y marating natin. The stage of being able to produce and take care of spiritual children. Yung ang estado ng buhay mo as fathers, you're becoming a spiritual parent, na ang focus mo ngayon ay sa paglago ng ibang tao, sa paglago ng iyong kapwa Kristiyano, na marunong ka nang umalalay, marunong ka nang mag-akay at mag-alaga sa kanila. You are creating impact to others. Meron ka ng concern at malasakit sa paglago nila. You are becoming a spiritual parent to others. You grow other people sa pamamagitan ng paglilingkod mo at pagpapagamit mo sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, saang stage ka na po ba ngayon? Huwag kang tatagal sa pagiging baby. Huwag tumagal. Huwag mabansot at manatiling baby. We have to grow in the Lord. Abutin natin ang stage of manhood and the stage of being a father. My topic today is growing people for Jesus. Ito po ay pagpapatuloy ng aking mensahe. Because every child of God must grow in her relationship with God. Habang tumatagal, lumalago ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. And the church provides the opportunities and environment for the believers to grow. Bilang isang pastor, ang simbahan natin ay nagpo-provide ng environment ng paglago sa bawat mananampalataya. We grow people for Jesus. Growth is common metaphor used in the New Testament Bible. 47 times binanggit ang salitang paglago. One thing is for certain, ito yung sigurado. The Christian life is not to be stagnant. Hindi dapat stagnant. Dapat lumalago, hindi lumalabo. If God's people are growing into Christ-likeness, then God's church will continue to grow as well. In the book of Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, ito po ang sabi ng Bible. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work.
This passage from Ephesians gives us a wonderful picture of a spiritually mature church. Tingnan nga po natin at isa-hisayin po natin ang katangian ng lumalagong iglesia, lumalagong simbahan. The purpose of the church is to encourage growth among its members. Ito pong ating purpose. Hikayatin ang lahat ng mga mananampalataya sa paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Mag-journey tayo sa ating paglago. Nagbabagong buhay, nagbubunga ang buhay. Ang sabi ng verse 11 sa Ephesians 4, He is the one who gave these gifts to the church. Ano yung mga regalong yun? The apostles, the prophets, the evangelists, pastors, and teachers. And their responsibility is to equip God's people, to equip the saints for the work of the ministry, and build up the church, which is the body of Christ. So, ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng regalo. Ang mga lingkod niya, regalo ng Diyos sa iglesia, sa simbahan. Para sa paglago ng mga mananampalataya. God gave the church the fivefold ministry gifts. Itong mga pastor, mga tagapagturo, these people are gifts of God to the church. They are to help the church grow in their knowledge of God and their trust in Jesus. Ang mga lingkod ng Panginoon ay regalo ng Diyos upang ang mga mananampalataya ay lumago sa kaalaman at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. The church leader's responsibility is to encourage you, to challenge you, to train and equip you, to grow in your love of God and others. Kapag aming gagampanan ang aming mga responsibilidad at kayo naman po ay susunod at magpapasakop dito, the whole church will grow to spiritual maturity. Bakit kailangan na ang church ay mag-mature? Ano po ba ang makikita sa isang simbahan na lumalago at nagmamature? Una, there is unity in purpose and direction. Ang lumalagong simbahan, makikitaan ng pagkakaisa sa layunin at direksyon. Sabi ng verse 13 yun, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang talata ay nagsasabi, until we come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will become mature and full-grown in the Lord, measuring up to the full stature of Christ. May pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Unity is a sign of a spiritual mature church. A church that is unified is strong and healthy because everyone is headed in the same direction. Everyone has the same purpose in mind. Biro mo mga kapatid, kung pare-pareho tayo ng layunin, kung pare-pareho tayo ng iniisip at direksyon, magiging malakas at magiging matatag ang simbahan ng Panginoon. Kapag ang mga Kristiyano ay nagkakaisa, hindi na mga sariling agenda ang iniisip, kundi nakapokus ang lahat sa direksyon at layunin ng Diyos. Nakapokus sa pinagagawa ng Panginoon, ay nako talagang magmamature talagang simbahan. Spiritually mature people ask, what is best for the church rather than what do I want? Spiritually mature people seek Jesus' vision for the church rather than their own. Mag-iiba ang kilos mo, mag-iiba ang pananaw mo, mag-iiba ang tanong mo. Hindi na yung, ano ba ang maibibigay sa akin ng simbahan? Kundi, kung anong magagawa ko para ang simbahang ito'y lalo pang lumago. Ano bang maitutulong ko? Magbabago. Ang isip mo ngayon ay sa paglago ng gawain ng ating Panginoon. Anong makikita sa nagmamature at lumalagong simbahan? Pangalawa, there is intentional discipleship taking place. Sa lumalago at nagmamature na simbahan, makikita mo ang intentional discipleship.
Itinuturing mo ang sarili mo bilang isang disipulo na meron kang pinapakinggan at meron kang sinusundan. Handa kang magpaturo, handa kang makinig, handa kang patuwid, handa kang pabago at handa kang matuto. You see yourself as a disciple and you are willing to listen and follow your discipler. Sabi ng verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya maraming confused ang faith. Kaya maraming lito dahil kung sino-sinong pinapakinggan. Makabati ka lang sa Facebook o sa YouTube ng kung ano-anong turo, naliligalig ka na kaagad. Your church is your spiritual covering. Ang batiun mo, ang pastor mo, diri konsurusin o. Ang ang paghuna mo sa pastor mo, inluloko ka. Ang paghuna mo sa pastor mo, inlalansi ka. O ba di ikaw ang inlalansi sa preacher na nabati mo sa Facebook? Na nabati mo, diri mo maangani, kilala. Kung nais mong lumago, ituring mo ang sarili mo na isang disipulo at meron kang sinusundan at pinapakinggang discipler mo, yung pastor mo. Followers of Jesus must become disciples. Your church and your pastor can only encourage you to become disciples. Nasa iyo na yun kung magpapadisciple ka o hindi. People will not grow without intentional discipleship process taking place. You have to pursue your leader. You have to pursue your discipler. Get involved. Participate. Connect to your leader. Bakit dapat nagpapadisciple ka? As people grow in the Lord, they feel secure in their relationship with Jesus. Confident ka sa inihimo mo. Confident ka sa intutubudan mo. Look at verse 14. Sabi ng Bible, as people grow in the Lord, they become more secure in their faith. They are able to discern teachings that are not true. They trust Jesus to guide them and to provide for them. Growing Christians develop strong convictions about faith. Ano po ba ang pagkakaiba ng opinion at conviction? Opinion is something you will argue about. Ano mang bagay na ipapakidiskusyonan mo. Pero ano yung conviction? Conviction is something you will die for. Bagay na paninindigan mo, maski ikamatay mo. As we grow in the Lord, our convictions become more absolute. Also, our convictions are rooted in Christ Jesus. Ang conviction mo nakaugat kay Kristo. Growing Christians produce a strong, healthy church. Anong makikita mo sa church na lumalago at nagmamature? Pangatlo, a spiritually mature church is obedient to Jesus. Sabi ng verse 16, under His direction, the whole body is fitted together perfectly. Paul wrote in verse 15, that Jesus is the head of the church. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Efeso 4:15. Ang Panginoong Hesukristo ang siya nating ulo. Ang tanong, siya po ba ang nasusunod sa ating mga buhay? Gumagawa po ba tayo ng mga desisyon sang-ayon sa sinasabi ng Panginoon? Sang-ayon sa salita ng Diyos? Kung sinusunod natin ang Panginoon, bawat isa sa atin ay may pagkakaisa na ginagampanan ang ating mga tungkulin. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Efeso 4:16. Everybody is doing their assignment. Every person has a place in ministry.
Every person has certain abilities and spiritual gifts that can be used to serve the Lord and the church. Bawat isa ay may ginagawa upang patatagin ang iglesia, ang simbahan ng ating Panginoong Diyos, ang katawan ni Kristo. Lastly, a growing church is a healthy church. Ang lumalagong simbahan ay malusog na simbahan. If your child or grandchild stops growing, what do? You take that child to the doctor because he is sick. Ang isang bata na hindi lumalaki ay may diferensya. Ganon din ang simbahan. Kapag ang isang simbahan ay hindi lumalago, it is not healthy. May diferensya ang simbahang hindi lumalago. The church is the body of Christ on earth. When it stops growing, it is sick. It is not healthy. Dapat ang simbahan ng Panginoon as a whole, ito ay lumalaki, lumalakas, tumatatag. At bawat individual na Kristiyano ay lumalaki, lumalakas, tumatatag, lumalago. Spiritual growth is a process. Di tayo dapat maging stagnant. Huwag tayong titigil sa ating paglago. Your salvation and your relationship with Jesus is between you and the Lord. You live out your commitment to Jesus in the community of faith, the church. Ang relasyon natin sa Panginoon ay kailangang makita sa atin, unang-una na sa kanyang simbahan at sa lugar na iyong ginagalawan. Makita sa atin ang uri ng pamumuhay, ang pagbabago, ang paglago. How about you, my friend, my dear brothers and sisters? Are you growing in faith in Jesus? Are you moving toward maturity? Dito sa ating simbahan, bawat isa po ba ay lumalago? Bawat isa po ba ay nag-grow? Meron na po ba tayong mga patutuo ng ating pagbabago? Patutuo ng ating paglago sa ating Panginoong Hesukristo? Tayo po ba ay ginagamit na din ng Panginoon para sa paglago ng iba? Sana mga kaibigan, mga kapatid, sana sabay-sabay tayo at sama-sama tayong nagbabago at lumalago. Nagpo-produce ng patutuo, ng transformation, ng pagbabago. Di lang bilang isang individual, kundi bilang isang simbahan na makita sa atin ang pagkakaisa na lumalakad tayo tungo sa iisang layunin at direksyon na intensyonal ang ating paglago. Pinili mo at didesisyonan mong lumago na meron kang pinapakinggang leader, sinusundan, pinapakinggan, handa kang patuwid, handa kang matuto. At tayo ay nagiging masunurin sa ating Panginoong Hesukristo. At ginagampanan natin ang nais ng ating Panginoong Diyos. At makita sa atin ang pagiging malusog na simbahan. Bawat isa ay nag-grow, nagtatransform, nagiging doer of the word, at ginagawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat. Let us grow together in Christ. God bless you. God bless you. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magsitayo at itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng Panginoon ay sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day. God bless you.